Sa kakatapos lang na FIBA World Cup, nasaksihan natin ang pag-angat nitong Germany from a underrated team to FIBA World Champions. At ang kanilang engine, si Dennis Schroeder, na alam kong kilala natin dahil napapanood natin siya sa NBA. Pero sa video ito, ating tignan ang kanyang amazing journey. From 6-man to FIBA MVP, the Dennis Schroeder story. Humble beginnings. Nagsimula ang kanyang basketball career nung naglaro siya para sa Braunschweig at SG Braunschweig sa Germany. At dito ay nag-average siya ng as high as 17.8 points per game at 6 assists per game. At pagdating ng year 2013 ay nagpa-drop siya sa NBA 17th overall pick sa Atlanta Hawks. Panoorin nyo. With the 17th pick in the 2013 NBA draft, the Atlanta Hawks select Dennis Schroeder. At dito naging kakampi niya ang mga players tulad nila Al Horford, Lou Williams, Jeff Teague, Paul Millsap at etong si Kyle Korver. Naglaro siya sa Atlanta Hawks for 5 years at ang kanyang average during his stay 12.9 points, 4.8 assists at 2.5 rebounds per game. Not bad para sa isang 6-man at occasional starter sa NBA. Matapos ang kanyang 5 years sa Atlanta, naglaro pa siya ng 2 years sa OKC, 2 years sa Lakers, 1 year sa Boston, 1 year sa Houston, at ngayon ay nag-sign siya ng 2 years sa Toronto Raptors. Sa kanyang 11-year career so far sa NBA, nakapasok siya sa playoffs 8 out of 11 years. So dito pa lang makikita natin na winner talaga itong si Dennis Schroeder. Pero katulad ng ibang players, hindi rin siya nalayo sa controversy. 84 million na, naging bato pa. Ayon sa mga balita, at the end of March 2021, inoferan daw ng Lakers itong si Dennis Schroeder ng 4-year, $84 million contract extension. At ayon din sa mga balita, ito daw ay nireject ni Dennis Schroeder dahil gusto niya daw subukan ang free agency nung summer na yun. Kumbaga sa terms ngayon, he wants to bet on himself. During the same year din, na-eliminate ang Lakers ng Phoenix Suns. At nung Game 5 nga, nagkaroon ng scoreless game si Dennis Schroeder in 26 minutes of play. Kaya yung inaasahan niyang mga big offers unti-unti ang nawala. Ang ending, nag-sign siya ng 1 year $5.9 million sa Boston at 1 year $2.64 million contract naman sa Lakers the following year. Ito yung isa sa mga worst cases ng betting on yourself, pero hindi mo naman masisisi si Dennis Schroeder. At alam ko namang pinagsisihan niya na yun. Tignan nyo na lang tong Instagram post niya na to. FIBA World Cup Emergence. Katulad nga ng mga sinasabi ko sa Germany related contents ko, underdog itong Germany or dark horse team ito sa FIBA World Cup. Tignan nyo nga, wala yung Germany sa mga hype posters ng FIBA. Pero hindi naging hadlang ito sa Germany na pang number 11 in the world. At nung nagsimula na ang FIBA, nag-iba na ang ihip ng hangin para dito sa German national team. Sila lang ang undefeated team nang matapos ang FIBA at tinalo ang mga sumusunod na teams. Teams tulad ng Japan, Australia, Slovenia, underdog team na Latvia, powerhouse team na United States, at yung Serbia na isa sa mga tournament favorites sa FIBA. At ang kanilang driving force, ito ngang si Dennis Schroeder. Sa buong FIBA, nag-average siya ng 19 points per game, 2 rebounds per game at 6.1 assists per game. Hindi man ito big numbers tulad ng mga numbers ni SGA, Luka, or kahit nga itong si Jordan Clarkson, pero enough na to para tulungan ng Germany makamit ang kanilang kauna-unahang FIBA World Cup title. Final thoughts. Katulad nga ng sinabi ko, kasalukuyang nakasign si Schroeder sa Toronto Raptors at sa pagkawala ni Fred VanVleet, mas mabibigyan ng spotlight itong si Dennis Schroeder, lalong-lalo na sa napakagandang performance niya ngayong FIBA World Cup. Will he be a superstar player after ng FIBA? Tingin ko naman ay hindi, pero ang point lang ng video ito gusto kong ma-appreciate natin yung mga nagawa nito ni Dennis Schroeder nitong FIBA World Cup. Yung hindi naman big time player sa NBA, pero pag ang usapan ay national team at national pride na, nag-iiba siya ng anyo.
I hope after his FIBA performance mas marami pang opportunities ang dumating sa kanya. Dahil kitang-kita naman natin na deserve niya ito. At napatunayan niya sa ating lahat, or at least sa akin lang, na kayang-kaya niyang mag-perform at a high level.